tips para maging healthy at mamink-mink ang labi. First, isama sa pagtututbrush. Maganda po ito para matanggal yung mga dead skin cells na naiipon dito sa labi natin para mas magiging pink siya at mas magiging light yung color. Tandaan lang na dapat soft yung toothbrush na gagamitin natin at huwag masyadong madiin kasi baka masugatan yung inyong labi. Baka mamaya, mga bossing, ako pa masisi nyo eh. Han, nakauwi na ako. Pagod sa work. Pahinga malamig na tubig. Init sa labas eh. Okay, sige. Kukunin ko lang yung yelo Ipupukpok ko sa ulo mo. Sira maghalikan mo. Also, wag to araw-arawin kasi baka ma-irritate yung labi nyo. Okay na siguro yung once to twice a week. Next, baka ginagawa mo to. Huwag kakalimutan tanggalin yung makeup na nasa labi. Tandaan natin na yung mga makeup, yung mga lipstick, o kung ano man mga lip products, dapat hindi yan nag-i-stay ng overnight. Pwede po kasi mabawasan yung moisture ng labi natin na pwede mag-cause ng pagdadry nito. So, kapag nag-dry yun, dun yan nakikita yung mga chapped lips, yung parang may mga bakbak. Meron po akong pasyente na nag-lipstick daw siya bago sumama sa kama kasama si Mister. Alam nyo na po yun kung bakit. Okay lang naman po mag-lipstick kung gustong lambingin si Mister sa pagtulog. Pero bago po kayo humimbing sa pagtulog nyo, of course, tatanggalin po gamit ang malinis na tela or yung mga wet wipes. Next, huwag gagamit ng mga lip products na may lasa o yung may flavor. Ito ang apple flavor para hindi ako matiis. Ito ang apple flavor para hindi ako matiis ni Andrew. Mali po yan. Iwasan niyo po yung mga products na may lasa. Kasi ang tendency, didilaan natin yung labi natin. So kasi nalalasahan natin eh. So mapapaganto tayo lagi. Tandaan natin na yung laway ng tao ay may component na panunaw ng pagkain. So kapag lagi nating dinidilaan yung ating labi o pag lagi yan nalalawayan, pwede po ma-irritate yung surface niyan. Pwede magkaroon ng inflammation. Ay naku Dok, okay lang yun. Ibang tao naman yung dumidila eh. Kahit po ibang tao, kahit laway nyo po, hindi po maganda kung lagi at sobrang nadidilaan. Pwede po magkaroon ng dryness, pwedeng mawala yung moisture, at doon na po pwedeng pumasok yung iba't ibang uri ng infection. Next, mag-apply ng sugar scrub. Pwede rin ito makapag-exfoliate ng lips natin and hindi ka gagastos ng sobrang laki. Ang una mo lang gagawin, kumuha ka ng 1 teaspoon ng honey, lagay mo sa isang platito, ilagay mo ganyan, pak! Tapos 2 teaspoon of sugar, pak! Haluin, imekos-mekos mo, tapos i-apply po sa labi. Yan, paganyan lang. Huwag po masyadong madiin, huwag masyadong marami. After 2 to 5 minutes, pwede nyo na po banlawan ng warm water. Tanggalin nyo lang po dahan-dahan, tapos tuyuin ng malinis na tela. Huwag pong iiwanan na nandyan sa labi nyo yung sugar scrub dahil baka bigla kang sunggabin at lamutakin ni Mister. Next, damihan ang pag-inom ng tubig. Tandaan natin na very important yung hydration ng labi natin kasi dyan siya kumukuha ng kanyang skin barrier. So pag mas hydrated yan, mas lock in yung moisture niya, mas healthy siya tingnan, hindi siya nagiging dry. Pag kulang tayo sa tubig, pwede tayo ma-dehydrate, pwede mawala yung moisture ng labi, at pwede siya magbakbak. Dok, pwede ba kay Andrew ko na lang ipabasa? Hay, naku Stella, tumigil ka dyan. Napakaharot mo. Next, wag na wag maninigarilyo. Ang paninigarilyo po ay nagkokos ng pagdami ng pigmentation or nung melanin dito sa labi natin. Kapag maraming pigmentation dyan, mas nangingitim po yung kulay niya. Bukod dito, nakakababa din ang blood flow sa labi kasi sumisikip po yung blood vessels doon na pwede mag-cause ng pagbaba ng nutrisyon dito sa lips. Kung meron kayong tanong, comment down below, and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel.